Puntahan naman natin yung mga servers. Ano yung servers? From the name itself, as I mentioned a while ago, ang server ay taga-serve. Ano ang siniserve niya? Pwede siyang mag-serve ng data, pwede siyang magbigay ng services. For example, yung kanina, yung email, yung FTP, pwede ring DHCP, POP3, pero parang email na rin yan, no? At marami pang iba. Pwede rin itong physical. Yung server mo may sariling device, may sariling physical computer. Or pwede rin virtual. Ibig sabihin, sa isang computer, pwede kang maglagay ng maraming servers. Virtual machine siya. That provides, ito na yung tinutukoy ko, data and or services. Kaya nga tawag server, hindi ba? Taga-serve. Kaya nga yung mga kumukuha ng data, tawag client, kay kliyente. Sila yung kumukuha ng services. No? Ito yon, services to other computers. Okay, it may serve data to systems on a local area network. Pwedeng nasa LAN yan. Or pwede rin yan sa wide area network over the internet. Parang ganito ibig sabihin. Halimbawa, ito yung mga clients natin, ito yung mga servers. This could be different physical servers. This could be different virtual servers connected to this router, and then the router will forward this to the switch going to the clients. So, pwedeng pumunta ito kahit alin dyan sa server na yan and then get the services of this server. Kagandahan pagka may server ka kasi centralized yung data mo at saka yung mga applications mo, for example, no? Yung services mo, of course, centralized sila. Hindi mo kailangan pumunta doon sa mga iba-ibang mga clients that holds this information tapos kung saan-saan na lang, wardi-wardi na, hindi ba? Ang kagandahan pag may server ka, this client can put data on one of the servers and then yung mga ibang clients can go to that server and then get that data. And then ganun din, kung meron siyang data na ilalagay niya sa server na yan, and then yung ibang clients can get that data from this server. Pero ito ay set up ng local area network. Pwede rin kasi tayo mag-set up halimbawa using the internet. Nakakonect siya dito sa router natin. Of course, may firewall yan. Tapos, yung mga clients mo o kaya mga employees mo, nakakonect sila sa internet. So, habang sila ay nagfe-Facebook, nagtatrabaho na rin sila, no? Uso pa naman ngayon yan, yung work from home, hindi ba? Tapos ang mangyayari, going to the internet, passing through the firewall, through the router, and to the server of the company. So, pwede sila makapag-work from home. Yan ang kagandahan pag meron kang server. Pag wala, naku, medyo mahirapan tayo ng konti niyan. Dahil yung mga clients, yung mga employees, magpapasahan ng data ng walang centralized na device kung saan sila kukuha ng data. Of course, you have to make it safe by using firewalls. Okay? So, yan ang trabaho ng mga servers natin.